Magandang araw, magandang gabi. Saan man po tayo nandoon at sino man ang ating mga kasama sa kasalukuyan. Ako po si Pastor Eugene at welcome po sa ating BST sa CLAQC. Maulan po dito sa Metro Manila at alam ko po dito sa Northern Luzon ay ganoon din, kaya mag-ingat po tayo. Ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay pinamagatang Kingdom Vision. Many use eyes to see, we use faith. Okay, ang pananaw ng kaharian o ang pagtingin na ginagamit ng kaharian at ang madami ang ginagamit sa pagtingin ay ang kanilang mga mata, subalit tayo ay pananampalataya ang gamit natin. Meron dalawang realidad ang ating pag-uusapan, pero focus tayo sa isa lang. The two dimensions of reality, ang dalawang realidad, dimensyon ng realidad. Sa 2 Kings chapter 6, dito si Elisha ay isang propeta ng Diyos at siya ay nakakakita ng mga bagay na mangyayari pa lang dahil siya ay binigyan ng ganitong kakayahan ng Diyos. At ang hari ng Syria ay hindi niya maisahan si Elisha upang sana ay kanyang maunahan o kaya naman matalo ang Israel. Subalit dahil alam ni Elisha yung mga mangyayari, ay hindi ito nagtatagumpay. Kaya ang ginawa nitong pinuno ng Syria ay pinunta niya si Elisha sa kanyang tahanan. At dito sa bahay ni Elisha ay kasama niya yung ilang mga apprentice na mga propeta. At itong mga batang propeta na ito ay kasakasama ni Elisha doon na nakatira. At sa 2 Kings verse 16, chapter 6 verse 16, he said, "Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them." Bakit sinabi ito ni Elisha na huwag kang matakot dito sa apprentice na prophet? Dahil ang mga kasama nila ay kakaunti kaysa yung mga kasama natin or yung mga sumasa kanila, sumasa atin ay mas madami kaysa sumasa kanila. Kasi kanilang pinaligiran, pinalibutan nila yung bahay at ng mga warriors at ng mga armies. At nakita ito ng apprentice prophet at natakot siya. At ito yung sinabi ni Elijah, huwag kang matakot dahil mas madami ang kasama natin kaysa kasama nila. Sa 2 Kings 6 verse 17, then Elisha prayed and said, "O Lord, please open his eyes that he may see." So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Nagdasal si Elisha at sinabi niya, "Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita." Kaya nga binuksan ng Panginoon ang mata ng binata at nakakita siya at narito, sabi niya, ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at ng mga karwahe ng apoy sa paligid ni Elisha. At siya ay nagtaka, syempre, 'di ba? Pero yung point is, merong realidad na physical, pero meron ding spiritual. At hindi siya nakikita, not unless bigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon na makakita. Okay, na makakita. At ito yung dalawang dimensions of reality. Na hindi lahat ng nakikita natin sa physical ay yun lang talaga ang realidad. Meron pang realidad kahit sa mga likod ng mga physical na mga kaganapan, physical na mga kalagayan, na mga sitwasyon. Ito ay madalas pinapagalaw o iniimpluwensyahan ng isa pang realidad, ang ating physical na kalagayan. So, dito, ipinakita ng Panginoon dito sa binata dahil hindi pa siya sanay. Diba? Dito sa isa pang realidad na ito. At siya ay nakakita. At nakita niya na totoo nga yung sinabi ni Elisha sa verse 16 na mas madami ang sumasa kanila kaysa sa mga kaaway nila. At sila dito ay magtatagumpay dahil doon. At ito yung dapat nating maintindihan bilang mga Kristiyano at espiritual na mga tagasunod ng Panginoon. Merong espiritual na realidad at nandoon ang ating saklolo at nandoon ang ating
mas higit na kakayahan upang makaya natin ang ating kalagayan sa pansamantala, kalagayan sa sanglibutan, kalagayan sa physical, natural at material. Kingdom vision, ang pananaw ng kaharian. Sa John 3 verse 3, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Ito yung sagot ni Jesus kay Nicodemus, at sinabi niya sa kanya na katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tayo panganak na muli. At yun ay, sa verse 5, sa espiritu at tubig. Maliban ng tayo panganak sa tubig at espiritu. Diba? Yun yung kapanganakang muli. Hindi niya makikita o hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Merong isang realidad at dimensyon na naiintindihan natin dahil mas nakikita natin sa kasalukuyan dahil tayo mga born again na mga tao. At yun yung kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, the sovereignty of God. At hindi natin ito pwedeng palitan, baguhin. Siya yung naghahari sa at nakakapangyari sa lahat ng universe na kanyang nilikha at beyond. Ang Panginoon ang naghahari. Siya ay may kapamahalaan at kapangyarihan, otoridad, 'di ba? Siya ay naghahari. At ito yung dapat nating makita at maintindihan upang tayo ay makapagpatuloy, upang tayo ay huwag umatras, huwag matakot, huwag mangamba, at magpatuloy sa kanyang pagkatawag at magpatuloy sa kanyang kalooban. Ito yung ating dapat naiintindihan at huwag nating bibitawan. Ito yung dapat mas malinaw na nakikita natin at huwag tayong tumigil na maintindihan at makita ito. So mayroong kingdom vision na tinatawag. Pero anong kahalagahan nito? Di ba, nabanggit ko na yung ilan. Nakikita natin yung mga kaaway. Nakikita rin natin ang ating kakampi. Makikita rin natin yung ating rest back kung sakali. Di ba, yung ating tulong. Meron din kaharian yung Diyos na naiintindihan natin at paghahari niya sa ating kingdom vision. Kaya nga mahalaga itong kingdom vision. At marami pang ibang mga bagay na dagdag upang mas mas pahalagahan natin yung pananaw ng kaharian. Sa Matthew 13 verse 16 to 17, nung si Jesus Christ ay nagkukwento tungkol sa maraming mga talinghaga ng kaharian, sabi niya, "But blessed are your eyes, for they see." Your eyes see. Di ba, mapagpala? Pinagpala ang inyong mga mata dahil nakakakita sila. Nakakakita ang inyong mga mata, sabi niya. And your ears, for they hear. At ang inyong mga pandinig, ang inyong mga tenga, dahil nakakarinig sila. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Kasi sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maraming mga propeta at mga matutuwid na mga tao, mga kaibigan ng Diyos, malalapit sa Diyos, kanilang ninanais, ninanasa, di ba? Pinapangarap na makita ang inyong nakikita ngayon, pero hindi nila nakita noon. At yung mga naririnig nyo ngayon at hindi nila narinig. Merong isang bagay na kainggit-inggit sa isang taong iniligtas ng Panginoon. Merong nakakainggit sa iyo, pinagpala ka sa isang banda dahil sa iyong mga naiintindihan, dahil sa inyong naunawaan, dahil sa iyong nakikita. Dahil yung mga propeta na napakarami at mga matutuwid sa lumang tipan, ginusto nilang makita ito, yung naging mensahe nila, laman ng mga mensahe ni na Isaiah, ni na Jeremiah, ni na Ezekiel, ni na Hosea, ni na Daniel. Pero hindi nila ito naintindihan. Katulad ng pagkaintindi natin ngayon. At ang iniisip natin, yung tayo ay hindi mapalad kaysa sa kanila. No, because of kingdom vision, you are blessed. Kasi kingdom vision is rare. Bihira ang kingdom vision. Bihira yung ganitong paningin at bihira yung mayroong ganitong paningin. Nakakakita ng mga bagay ang iyong mga mata, ng mga bagay na hindi nakita kahit na ng mga taong kinasangkapan din ng Diyos dati at naging malapit sa Diyos noon. Kingdom vision is also heavenly vision. Ito din ay makalangit na paningin o pananaw. Colossians 3 verse 1 to 2. If then you have been raised with Christ, kung kayo nga ay binangon kasama ni Kristo, seek the things that are above,
Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, where Christ is seated, kung saan nakaupo si Kristo sa kanang luklukan ng Ama, ng Diyos. Yung mga makalangit, kasi si Jesus Christ ay nasa mga langit sa kasalukuyan. Di ba? At sabi niya, yung mga bagay na nandoon, ang inyong asahan, ang inyong tingnan, di ba? Anong ibig sabihin ng seek the things that are above? Set your minds on things that are above. Inyong ilagak yung inyong mga isipan sa mga bagay na nasa itaas, not on things that are on earth. At yung mga nasa itaas kung saan nakaupo si Jesus Christ ay makalangit. At hindi yung makalupa lamang yung inyong mga inaasahan, yung inyong iniintindi o naiintindihan. O kaya naman, hindi lamang umiimpluwensya, subalit ito yung mas higit na inyong nagiging kalakaran, nagiging layunin. Mga bagay na nasa itaas. Sabi niya, seek them, set your minds on them. 'Di ba? Ito yung kingdom vision, 'di ba? Heavenly vision. Meron tayong ganito at ito din ay bibihira. Kasi ito yung ginagamit ng Panginoon upang tayo ay itawid niya sa mga kalagayan natin na mahihirap dito sa panlupang buhay natin at paglilingkod. Kung wala itong heavenly vision, ay hindi na tayo makakapagpatuloy. Kasi tatalunin na tayo ng ating mga kakulangan, ng ating mga kahirapan, ng ating mga limitasyon dito sa panlupang buhay natin. Pero hindi. We can seek the things above, heavenly things, and set our minds sa mga bagay na kung nasaan si Kristo. Kingdom vision is also seeing the unseen. Ito din na yung pagtingin sa mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan. At ang mga bagay na inaasahan ay hindi pa dumadating at hindi pa ito nakikita. Kasi ang pananampalataya din ay conviction ng mga bagay na hindi nakikita. The conviction of things unseen or not seen. Kaya nga, yung kingdom vision ay vision siya ng pananampalataya. Hindi tayo nakakakita lamang sa pamamagitan ng mata, kundi nakakakita tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito yung kanyang nakikita. Yung hindi nakikita sa pisikal na paningin natin, nakikita ito ng ating pananampalataya. Yung mga unseen things, hindi nakikitang mga bagay, ito yung mga bagay na ekspertong nakikita ng ating pananampalataya or ipinapakita dahil sa ating pananampalataya. Hindi lamang natin nakikita, tiyak tayo sa ating mga nakikita. Hindi lamang natin aasahan, meron tayong kasiguraduhan na dadating, na mangyayari, na magaganap. 'Di ba? At tayo ay merong katiyakan at kasiguraduhan sa mga bagay na hindi nakikita o hindi pa dumadating. Kingdom vision is seeing the unseen. 2 Corinthians 4 verse 18, we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, subalit sa mga bagay na hindi nakikita. For the things that are seen are transient. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, but the things that are unseen are eternal. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hindi ito isang paradox na para bang paano natin makikita yung mga bagay na hindi nakikita. Ang sinasabi niya dito ay nakikita natin ang mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na hindi nakikita, sila yung mga walang hanggang mga bagay. At hindi lamang natin ito nakikita at naintindihan, naunawaan. Ito yung inaasahan natin. Ito yung ating pangarap. Ito yung ating layunin. Ito yung mas makabuluhan at mahalaga sa isang tao na mayroong kingdom vision. Ang mga bagay na hindi nakikita. At hindi lamang ito mga bagay, di ba? Subalit ito ay mga persona. Kingdom vision is the Spirit's vision. Ang kingdom na paningin, paningin ng kaharian ay ito yung paningin na binibigay sa atin ng Spirito or paningin ito ng Spirito. 1 Corinthians 2 verse 10. These things God has revealed to us through the Spirit. Yung mga bagay na hindi nakita ng mata, mga bagay na hindi narinig ng tenga, mga bagay na sinasabi niya kanina, di ba? Na gusto nilang makita, gusto nilang marinig, pero hindi nila nakita at narinig. Pero ito ay inihahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu.
Okay? Ang Espiritu ay hindi lamang siya persona na dumating upang tayo ay i-comfort, upang tayo ay kanyang i-enable, gawing makakaya, 'di ba, sa mga bagay-bagay at mga kalagayan. Subalit nakakayanan natin yung mga bagay at mga kalagayan natin because of His revelation. Dahil kanyang ipinapakita sa atin yung mas higit kaysa sa ating naiintindihan sa pisikal at nakikita. Sa ating mga five senses o limang pandama, 'di ba, sa ating pisikal na kakayahan. At inilalagpas niya yung ating mga paningin at ang ating mga kaunawaan, ang ating mga kaalaman at nagiging mas marunong tayo sa mga espiritual na mga bagay. Sa kanyang mga inihahayag sa atin at nakikita at naiintindihan natin. 'Di ba? Hindi lamang yung mga kaparaanan ng Diyos, hindi lamang yung mga kalakaran ng Diyos, hindi lamang yung kagustuhan at kalooban niya, ang kanyang mga layunin. 'Di ba? Ang kanyang mga pagkilos, ang kanyang mga paggawa, ang kanyang mga katotohanan. Ito yung vision ng Spirit at ito yung kingdom vision. Kingdom vision understands the depths of God. Okay? Nauunawaan ng mayroong paningin sa kaharian ang mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung ipinapahayag sa atin ng Espiritu. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. Kahit yung mga malalalim na mga bagay ng Diyos ay ipinapahayag sa atin ng Espiritu. 'Di ba? Even yung mga masigit pa, 'di ba, sa mga naiintindihan ng mga una dati na mga pinahayagan ng Panginoon ay mas naiintindihan natin sa kasalukuyan. Dahil ito ay mga bagay ng Diyos at ipinapaliwanag ng Espiritu ito sa atin. Yung mga kalaliman ng Diyos, mga kaunawaan na malalalim, kaalaman na malalalim, pagkaintindi, karunungan na malalalim tungkol sa ating Diyos. Kaya nga maganda, 'di ba? At bentahe, advantage sa atin na tayo tumanggap ng Holy Spirit. At ito yung kanyang mga kapahayagan. Hindi lamang ito sa mga apostol at mga propeta, subalit sa mga taong binigyan din niya ng Espiritu Santo. Pagkaintindi, hindi lamang sa mga bagay na malalalim ng Diyos, kundi pagkakita sa Diyos. Hindi na lamang magkakasya tayo, makukontento tayo sa mga naririnig natin at nababasa nating mga patotoo tungkol sa Kanya. Katulad ni Job, napakarami niyang question, napakarami niyang mga gustong malaman tungkol sa nangyayari sa Kanya. At lahat ng mga pagsubok na ito ay sinasabi niya na ito'y related sa Diyos. At kinakailangan niyang sagutin siya ng Panginoon, di ba? At maraming narinig si Job, obviously tungkol sa God na ito. Pero anong sabi niya? Job 42 verse 5 to 6, I had heard of you by the hearing of the ear. Narinig na kita sa pamamagitan ng aking mga pandinig. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, mga testimonies, mga write-ups, mga videos, 'di ba, sa ating kalagayan ngayon. Marami na akong narinig, marami na akong napanood tungkol sa iyo. Pero yung personal experience of God, but, sabi niya, now my eyes sees you. Pero ngayon, nakikita na kita. Therefore, I despise myself, repent in dust and ashes. Kaya nga ako ay nagsisisi. Okay? Aking kinamumuyan yung aking sarili. Nagsisisi ako sa mga alabok at mga sa abo. So, ang sinasabi niya, ako ay nagsisisi, ako ay humingi ng tawad dahil sa mga palagay ko sa iyo na kulang, bitin. Lalo na sa mga kalagayan na mahihirap. Pagdududahan natin yung Diyos. Lalo na sa kalagayan natin tayo ay nagkukulang. 'Di ba? Kukwestiyonin natin yung Diyos. Lalo na sa mga kalagayan na hindi natin naiintindihan. Sa mga kalagayan na tayo sinusubok. At atin siyang hindi paniniwalaan. Kasi yun yung ating kakayahan. Hanggang dun lang yung ating kakayahan. Pero kapag naintindihan natin, nakita natin yung Panginoon. At ito ay isang pribilehiyo para sa mga Christians. 'Di ba? Hindi na lamang tayo magkakasya at makukontento sa mga testimonies ng iba. Hindi dahil sa yun ay mali, hindi dahil yun ay hindi natin kailangan. Hindi, tama yun at kailangan natin sila. Kalakasan natin sila. Pero iba yung ating maintindihan yung Diyos. Magkaroon tayo ng personal na pagkakaintindi sa Kanya sa pamamagitan ng
ating pag-cultivate ng ating personal na relasyon sa Kanya. Tayo magkaroon dahil sa ating malayang relationship at pagkakataon na maging mas malapit sa Kanya ng isang closer na relationship. And then, mas magiging klaro yung Diyos na ito sa atin. Di ba? Mag-pray tayo because of Him, not because of what He can do, not because of what He can give. Mag-pray tayo, magdasal tayo dahil sa Kanya para mas maintindihan natin siya. Ito ang ibig sabihin ng pagdarasal nung unang panahon. Seek the Lord. Hanapin yung Panginoon. Mababasa natin yan sa Old Testament na mga kataga. Seek the Lord. Diba? Seek His face. Hanapin yung kanyang mukha o ang Panginoon. Hanapin ang Panginoon. Kasi nandoon yung pintuan ng lahat ng mga malalalim na mga bagay. Nandoon yung umpisa ng lahat ng mga mas sigit pa kaysa sa physical, material at natural na mga bagay. Nandoon yung pagtingin na hindi lamang pagtingin ng makalangit, pagtingin na espiritual, pagtingin ng makakaharian, kundi mas sigit pa. Kasi si God ang ultimate, na revelation na pwede nating pakanasain, hanapin, gustuhin, pangarapin. Okay? To see Him face to face, to see Him really and truly, to see Him deeply. Diba? Upang mas maintindihan natin kung ano yung kanyang kalooban at magawa natin siya at tayo ay makinabang kasi ito yung ating kapunuan, siya yung ating kahulugan, kabuluhan dahil siya yung ating layunin. Hindi tayo nilikha ng Panginoon for anything but for Himself. Kingdom vision understands the depths of God. Naintindihan ng may paningin na pangkaharian yung mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Anong sabi niya dyan? The depths of God. Hindi lamang siya yung kanyang kalaliman. Okay? At habang lumalalim tayo sa Kanya, lumalalim tayo sa eternal, lumalalim tayo sa spiritual, lumalalim tayo sa makalangit, lumalalim tayo sa ating kaligtasan kasi siya ang ating kaligtasan. Gusto niyang umugat tayo ng mas malalim sa Kanya by knowing the depths of Himself. Okay? Kingdom vision is also seeing the enemy. Mahalaga yung kingdom vision, yung perspective na makakaharian kasi nakikita natin yung kaaway. Naiintindihan natin siya, hindi lamang yung mga natural na mga bagay, kundi spiritual, pero ang spiritual ay hindi lamang ang Diyos. Subalit meron pang spiritual beings, di ba, na unang mga tinawag niyang mga nilikha o mga anak niya nung unang panahon. 2 Corinthians 2 verse 11, so that we would not be outwitted by Satan, upang hindi tayo dayain ni Satan, sabi niya, yung enemy, yung kaaway, for we are not ignorant of his designs. Dahil hindi naman tayo mga ignorante, hindi nakakaalam ng kanyang mga lalang o kanyang mga plano. Hindi tayo maiisahan, hindi tayo mauunahan, hindi tayo madadaya, di ba? Ng kaaway si Satan dahil hindi tayo ignorante. Ibig sabihin ng hindi ignorante, nakakaalam tayo, hindi siya unknown, siya ay known. Siya ay spiritual, siya ay eternal being at maiintindihan natin siya. Dahil dito sa kingdom vision na ito, di ba? At pwede tayong manalo. Kung hindi natin siya naiintindihan, hindi natin siya nauunawaan, hindi natin siya nakikita sa ganung paraan, paano tayo mananalo sa kanya? But the advantage was given to us. Ang bintahe ay binigay na sa atin laban kay Satanas, yung ating kaaway. Hindi na tayo ignorante sa kanyang mga plano, sa kanyang mga lalang, sa kanyang mga balak, di ba? At tayo ay mauuna kung sakali at hindi niya mapaglalalangan at madadaya. Di ba, ano yun? Hindi ba isang kapayapaan at katiwasayan yun na maintindihan na natanggapin natin yung katotohanan ito at ipamuhay? Mabubuhay ka kahit sa gitna ng kahirapan, kahit sa gitna ng pagsubok, kahit sa gitna ng lahat ng kasamaan. Mabubuhay ka na ikaw ay nauuna pa rin at mananalo pa rin dahil hindi ka ignorante sa kanyang mga plano. Ito ang bihira na vision na ito ay pribileyo sa mga taong
Iniligtas ng Panginoon. Born again. Nagkaroon sila ng paningin na ganito. Kingdom vision is by faith. Katulad ng sinabi natin kanina, it is by faith. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kingdom vision. Yun yung ating paningin doon. Yun yung ating paglalakad doon. 2 Corinthians 5 verse 6 to 7. So we are always of good courage. Tayo palagi ay nagiging mas matatapang, may katapangan. We know that while we are at home in the body, alam natin na kapag tayo ay nandito pa rin sa katawang panglupa na ito, and we are away from the Lord, at tayo ay malayo pa sa Panginoon, wala pa sa Panginoon, for we walk by faith, not by sight. Okay, so tayo ay mayroong katapangan pa rin na nabubuhay kahit tayo nasa pansamantalang katawan, pansamantalang buhay natin, physical, natural, at material na buhay. At wala tayo sa Panginoon. Bakit? Kung tayo ay naglalakad sa pananampalataya at hindi sa paningin. Ang paglalakad sa pananampalataya ay pamumuhay sa pananampalataya. Kung ang basihan ng ating mga decisions, ang basihan ng ating mga layunin, ang basihan ng ating mga pangarap at paggawa at pamumuhay at paglilingkod, lahat ng mga patungkol sa ating buhay ay ayon sa ating pananampalataya, nakabase sa mga nakikita ng ating pananampalataya. Sabi niya dyan, kahit wala pa tayo sa Panginoon, tayo ay mga courageous, matatapang tayo. Mayroon tayong lakas ng loob. Makakaya natin, magagawa natin, makakatapos tayo. Why? Kasi we walk by faith, not by sight. You walk by faith. Maglakad ka sa pananampalataya. At ang paglalakad sa pananampalataya ay hindi lamang kakanta, hindi lamang magdadasal. Nakakakita siya ng masigit sa nakikita ng mga mata. Kingdom vision is the lifeblood of the righteous. Okay? Ito yung buhay ng matuwid, ang pananaw, paningin sa kaharian. Romans 1 verse 16 to 17. For I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Kapangyarihan ito ng sa ikaliligtas, ng Diyos sa ikaliligtas, para sa lahat o bawat nananampalataya. Una sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Griego o hindi Hudyo. Okay? Dahil dito sa ebanghelyo, for in the gospel the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Dahil dito sa ebanghelyo na ito, okay, dapat din natin kinakahiya dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Ang katwiran ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng pananampalataya sa pananampalataya. Ibig sabihin, sa lumalagong pananampalataya, mas nare-reveal sa atin yung righteousness of God. At ito yung nagiging righteousness natin. At ito yung nagiging buhay ng natin sa ating righteous na pamumuhay. Okay? Yung nakikita ng ating pananampalataya. But why? The righteous shall live by faith. My righteous servant shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pananampalataya na nanggagaling sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang katwiran, habang ang ating pananampalataya ay lumalago from faith to faith. Okay? Lumalagong pananampalataya ang ibig sabihin niyan. At tayo ay nagpapatuloy na nabubuhay sa pananampalatayang ito. At ang katwiran ay sumasa atin. Okay? Hindi lamang natin maiintindihan ang katwiran ng Diyos. Magiging yun yung ating buhay. At yun yung ating, yun yung lifeblood ng buhay natin. Dahil yun yung ipinapahayag ng pananampalataya natin. Galatians 3 verse 11. Now it is evident that no one is justified before God by the law. Okay, hayag, sabi niya na walang sino mang aariin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Okay? For the righteous shall live by faith. Hindi yung kautusan ni Moses, yun yung ibig sabihin ng kautusan dito. Okay? Yung kautusan ni Moses ang magliligtas sa atin o magbibigay ng kalagayan sa atin na not guilty or inaring ganap or justified ang tawag dito, righteous. Dahil ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Mabubuhay siya dahil sa kanyang naiintindihan at nakikita. Okay? Hindi lamang dahil sa kanyang pagsunod na kahit hindi niya naiintindihan. Pagsunod kahit hindi niya gusto at hindi siya kumbinsido. Dahil ang pananampalatayang totoo ay nakakaintindi. Dahil ang pananampalatayang totoo ay reasonable.
Okay, ito yung pinaka-reasonable sa lahat. Kasi mas naiintindihan pa niya yung hindi na naiintindihan ng mga tao sa kanilang natural senses. Okay? Kaya nga, the righteous shall live by faith. At ang pananampalatayang ito hindi lamang maniwala ka sa Panginoon, maniwala ka na si Jesus Christ ay Panginoon at tagapagligtas. No, hindi lang 'yun. Kundi yung mga bagay na sinabi niya mas higit pa, siya na nagsalita. Naiintindihan natin ang mga layunin. Naiintindihan natin ang mga kalooban at kagustuhan niya para sa ating matuwid na pamumuhay. Bakit? Kasi ito ay revealed by faith sa atin. Naiintindihan natin ang matuwid na pamumuhay, na tayo kinakailangan maging matutuwid, na tayo kinakailangan pinupursu yung kabanalan. Why? Kasi alam natin na ito ay mayroong kahalagahan sa dulo ng ating pamumuhay at paglalakad. Para itong ticket or passes natin for entry, di ba, isang araw sa kanyang harapan, sa kanyang kaharian. Kaya nga, we will live by faith kasi nakikita natin yung dulo ng lahat ng mga bagay. Kaya mabubuhay tayong matutuwid dahil sa nakikita natin. Hebrews 10 verse 38 to 39, But my righteous one shall live by faith. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, sabi niya ulit. And if he shrinks back, at pag siya ay tumigil, pag siya ay umatras, kapag siya ay di na magpatuloy, kapag siya ay tumalikod, my soul has no pleasure in him. Hindi ko siya kalulugdan, sabi ng Panginoon. We don't belong with those who turn back and are destroyed. Pero hindi tayo katulad o kasama ng mga tumatalikod at sila ay mapapahamak. Instead, sa halip, we belong with those who have faith and are saved. Tayo ay kasama ng mga may pananampalataya at maliligtas. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at nakikita na niya yung dulo ng kanyang paglalakad. Nakikita na niya yung dulo ng lahat ng kasaysayan. At ang hatol sa matuwid ay kaligtasan. Kaya hindi siya aalis doon sa kanyang katwiran. Bagkus ito ay kanyang nanasain. Hindi siya aalis doon sa inire-reveal, okay, na mabuting kaganapan, na mabuting hinaharap ng isang pamumuhay na matuwid. Katulad ng sinasabi sa Isaiah, tell the righteous that it is well for them than for the wicked. Sabihin sa mga matutuwid na mas mainam ang mga kalagayan nila kaysa sa mga masasama. Sabi ng scriptures. Diba? Pero, paano tayo nagiging masama kapag Christian tayo? Kapag tayo ay tumitigil na. Kapag tayo hindi na sumusunod. Kapag tayo hindi na umaabante, kundi umaatras na tayo. Kapag tayo ay nagsisimula na magkaroon ng doubt o magkaroon na ng unbelief. Duda at hindi pagsampalataya. At dahil doon, hihiwalay na tayo sa Diyos na ito. Sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, sa kanyang plano para sa atin. At ang plano niya ay kaligtasan. So, paano tayo maliligtas? Pero ito ay nakikitang malinaw ng ating pananampalataya. At dahil doon, ating iingatan yung ating buhay. Kaya nga tayo ay mga tatawaging matuwid. At kapag tayo ay mayroong mga pagpalya, at kapag tayo ay mayroong mga di pagsunod, pero dapat sumunod tayo. Pero dapat yun yung ating unahin. At kung hindi mayroong dugo si Jesus Christ at ang kanyang kamatayan at resurreksyon, ang kanyang hain para sa kasalanan ay nakalaan para sa atin upang mapanatili ang ating kalinisan, ang ating katuwiran, ang ating ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa Isaiah 41 verse 22, Kingdom vision is seeing the future. Ang paningin ng kaharian ay makita mo yung hinaharap. Okay, at ito yung maganda. Sabi niya dito, let them bring them. Hayaan mo silang dalhin nila and tell us what is to happen. Okay? Ito ay tungkol sa mga Diyos-Diyosan ng Israel dahil sila ay tumalikod dito. At sinabi ng Panginoon kay Isaiah, dalhin nila dito itong mga Diyos-Diyosan na ito at tell us what is to happen. At sabihin nila sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan na ito, ano ang mangyayari sa hinaharap. Tell us the former things, what they are. Sabihin din nila kung ano yung mga dating nangyari na
Okay? Mga bagay dati. At ano sila? That we may consider upang isaalang-alang isipin natin. That we may know that their outcome upang malaman natin kung ano yung pwedeng maging bunga ng mga bagay or declare to us the things to come. O kaya naman, sabihin nila sa atin kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Tell us what is to come. Declare to us the things to come. Diba? Sinasabi ito ng Panginoon sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ginawang Diyos ng Israel, dahil iniwan nila yung totoong Diyos, na siya nakakaalam ng mga bagay na paparating at idinideklara niya through the prophets. Sa verse 23, tell us what is to come hereafter. Sabihin nila sa atin kung anong darating na mangyayari, that we may know that you are gods, upang malaman namin, upang maging tiyak kami na kayo ay mga totoong Diyos. Kayo talaga yung Diyos. Dahil yung Diyos lang yung nakakaalam ng mga bagay na paparating. Kaya nga pwede natin siyang pagtiwalaan ng ating hinaharap. At pwede nating tanggapin, yakapin yung hinaharap na ginugusto niya sa atin kasi sa kanyang pagkaalam ng hinaharap, because He is the all-knowing God. Siya yung nakakaalam ng Diyos, nakakaalam na Diyos ng lahat ng mga bagay, lahat ng mga panahon. Ang sinasabi niya sa atin ngayon ay kabutihan natin sa hinaharap. Yung pinakamabuting future yung sinasabi niya sa atin. Kasi ang makakapagsabi lang ng future ay yung totoong Diyos. At hindi mga totoong Diyos, itong mga nasumpungan at ipinagpalit siya dito sa mga Diyos na ito ng mga Israelita. Kasi kingdom vision is seeing the future. Kapag nakikinig tayo sa Diyos na ito, kapag siya ay nangangaral sa atin, yung hinaharap yung sinasabi niya. At katiyakan sa hinaharap. Kaligtasan sa hinaharap. Sa Isaiah 43 verse 12, at dahil ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay, ito yung isang bagay na ginawa niyang privilege to us. He honored us by showing us, by telling us what is to come, yung future. Sabi niya dito, I declared and saved and showed. Ako ay nagdeklara, nagpahayag, ako ay nagligtas at aking ipinakita. Okay? When there was no strange God among you, nung walang dayuhang Diyos sa gitna ninyo, nung walang makapagsabi sa inyo, nung walang makapagligtas sa inyo, nung walang makapagpakita sa inyo, okay? Kasi wala naman talagang God, di ba, na pwedeng magpakita nito. Sabi niya, and you are my witnesses. At kayo yung aking mga saksi. Kayo yung mga patutuo ko, declares the Lord, and I am God. Compared dito sa mga Diyos-Diyosan na ito, ano ang kanilang ipinahayag sa inyo? Ano yung kanilang pagliligtas na ginawa? Ano yung kanilang ipinakita sa inyo? Pero ako, pinakita ko sa inyo yung noon, pinakita ko sa inyo yung ngayon, at pinakikita ko sa inyo yung mga bagay na paparating, at inililigtas ko kayo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Israel, upang sila ay himukin, upang sila ay kumbinsihin na lumabas mula sa pagsamba sa mga maling Diyos, sa mga espiritong mapandaya, di ba? At sabi niya, kayo ay witnesses. Tayo ay witnesses of God, of the things that He is showing us, of the things that He is doing for us by His salvation, of the things that He was declaring or He is teaching us. Nagiging patutuo tayo ng mga bagay na nakikita natin ng kanyang pagtuturo sa atin, ng kanyang pagliligtas sa atin, ng kanyang mga ipinapakita sa atin. Sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa salita, sa pamamagitan ng pakikinig natin ng kanyang pangangaral. Nagiging patutuo tayo. Ganun tayo nagiging patutuo. Okay? Hindi tayo magiging patutuo kung wala tayong prayer life, kung wala tayong pagbabasa ng scriptures, kung hindi tayo makikisalamuha sa mga tao na filled din ng Holy Spirit at makipagkwentuhan sa kanila, makipagdiskasan sa kanila ng mga bagay ng Diyos. Hindi tayo magiging witnesses. Kasi ang mga witnesses, sila yung mga pinahayagan, niligtas, pinakitaan. I declared and saved and showed, and you are my witnesses. At ano yung ipinakita niya sa kanila? Na mapapabuti yung kanilang hinaharap. At yun din yung pinapakita niya sa atin. Na despite yung mga kahirapan, despite yung mga pagsubok, despite yung ating mga nararanasan, na maaaring hindi siya pinakamabuti sa lahat, meron tayong future na better dahil sa ipinakita na niya sa atin.
Kingdom vision is the faithful's vision. Ito yung paningin ng mga taong matatapat. Katulad ni Abraham. Kaya nga, kaya niyang i-sacrifice, di ba? Katulad ng dinidiscuss natin nung nakaraan. Si Isaac, di ba? Dahil alam niya ikaw yung nagsabi, hindi ako. Kasi ang pananampalataya ay ganun. Alam ko lang basta na may gagawin ka, pero hindi ko alam kung paano. Basta alam ko lang. Kasi yun yung kasiguraduhan. Alam natin na mas mabuti. Pero paano? Hindi natin alam kung paano niya gagawin. Pero, dahil siya ay may kakayahan, kaya niyang gawin. And he is willing to. So, pinakitaan si Abraham, di ba, ng isang napakagandang hinaharap, ng isang napakagandang layunin at hinaharap at ito yung naging pangarap ng kanyang buhay, ng kanyang paglilingkod. At hindi lamang siya, madami, di ba? Ang listahan nila ay nasa Old Testament, pero kapag particular, basahin mo yung Hebrews chapter 11. At sa chapter 12 verse 1, sila yung mga witnesses. Di ba? Sila yung mga nakasaksi sa Diyos at sa mga pangako ng Diyos. Nakasaksi sa mga pagkilos at kapangyarihan ng Diyos at kakayahan niya. Nakasaksi, di ba, sa lahat ng mga kaalaman at karunungan ng Panginoon. Si Moses ay ganun din. Hebrews 11 verse 24 to 25, by faith Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Okay, siya ay tumira dahil sa inampon ng prinsesa ng Paraon sa Egypt. Pero ayaw niyang tawagin siya na siya ay anak ni prinsesa, choosing rather to be mistreated with the people of God. Pinili pa niya na pahirapan siya kasama ng bayan ng Diyos, yung Israel, than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Kaysa kanyang ipagsaya yung pansamantala na kasayahan dahil sa kasalanan. Nakita niya kasi, alam niya yung kanilang mga kalagayan. Merong bayan ng Diyos at merong hindi. At yun yung kanyang gusto, yung layunin ng bayan ng Diyos. Yung layunin ng Diyos sa kanyang bayan. Di ba? Hindi yung mga pansamantala, hindi yung fleeting, kundi yung eternal. Kung mayroong mistreatment on the way to the eternal na kalooban ng Diyos, then so be it. At ito yung kanyang pinili. So verse 26, sabi niya, kanyang pinili ang mga kahirapan ni Kristo na mas higit na yaman kaysa mga kayamanan ng Egypt. For he was looking to the reward. So, hindi imposible na tayo ay umaasa din ng ganti, di ba? Ako'y magpapakahirap pero ano yung mapapala ko dito? At may mapapala tayo. Si Moses ay ganun din. He was looking to the reward. At ano yung reward na yon? Yung greater wealth na dadalhin ng pagsunod kay Kristo kaysa sa mga yaman ng Egypt. At ang Egypt dito ay ang sanglibutan nung panahon ni Moses. Di ba? Itong lahat ay pansamantala. Lahat ng ating mapapala dito sa mundo ay pansamantala. Not to say na ito ay hindi mahalaga. In this life ay mahalaga, pero in the life to come, okay? Kung yun na yun na yung nakasalalay, yung life to come, yung eternal life na meron tayo, then pipiliin mo yung reproach kasi greater wealth yung ibibigay nun sa'yo kasi yun ay eternal. Kaya katulad ni Moses. So verse 27, by faith, he left Egypt. Iniwan niya yung Egypt, not being afraid of the anger of the king. Yung king dito ay si Satan. Yun yung nire-represent nito. For he endured as seeing him who is invisible. Siya ay nagbata. Okay, kanyang kinaya lahat ito kasi nakikita niya yung hindi nakikita. Nakikita niya yung God, nakikita niya yung promises ni God, nakikita niya yung eternal na paparating, nakikita niya yung promised land, yung kanyang kaharian. Nakikita niya lahat ito. Kaya sabi niya, hindi siya natakot sa galit. Basta takot siya sa galit nung king sa kingdom of God. Okay, at meron ding galit yun, kung sakali. At ayaw niya na yun ay mapasakan niya. Kaya siya ay naging matapat. Dahil dito sa kanyang paningin at perspective na eternal. At nakita niya siya. So verse 28, by faith he kept the Passover and sprinkled the blood. Okay, sa chapter 12 ng Exodus, kinakailangan silang kumatay ng tupa at kinakailangan nilang ilagay ito, yung kanyang dugo, sa kanilang mga pintuan. Meron bang ganung paraan? Meron. Sino? Si God. Dapat bang sundin? Oo. Kasi bakit? Kaligtasan daw. At yun yung ginawa nila. And the angel of death
pass over their houses. Bakit? Kasi nakita niya yung blood. At ito yung dahilan kung bakit pinili niya yung reproach of Christ. Kasi naiintindihan na niya na itong Kristo na ito ay darating upang iligtas sila sa kamatayan isang araw. At ito yung sinisimbolo ng Passover lamb. So that the destroyer of the firstborn might not touch them. Upang hindi sila mamatayan ng panganay. Kanilang ginawa yung sinabi ng Panginoon. Kahit na hindi nila alam kung paano, kahit hindi nila alam kung hindi sila tiyak, di ba? Pero nagkaroon sila ng katiyakan kahit hindi nila nakikita. Nagkaroon sila ng katiyakan kahit hindi pa ito dumadating kasi sinabi ito ng Diyos. Ito yung kanilang vision. Yung kalooban, kaluguran, kalulatian, yung salita ng Panginoon, ang Diyos mismo. Sa verse 29, by faith, the people crossed the Red Sea. Pag alis nila ng Egypt, diretso sila, kaya lang dumating na sila doon sa dagat, sa pulang dagat, at mamamatay sila doon kung sakali. Dahil nandyan na yung mga humahabol sa kanilang mga Egyptians. Okay? Pero they crossed the Red Sea as on dry land. Nahati yung dagat sa paanong paraan. Sinabi ni God, hampasin mo yung tubig. Hampasin mo nga yung tubig ngayon kung anong mangyayari. Pero dahil sinabi ni God, ginawa ito ni Moses. Diba? At nahati yung tubig at naging tuyong lupa siya na dapat na pwede na nilang lakaran. Sumunod naman sa kanila yung mga Egyptians. When they attempted to do the same, they were drowned. Sila ay nalunod. Bakit? Wala silang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin, yun yung magbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. Yun yung pagkakaiba natin. Dahil nakita nila ang invisible, dahil nakita nila yung eternal, dahil inilagak nila yung kanilang pananampalataya dito. Ito yung pananampalataya na meron sila. At wala yung mga Egyptians. Kaya yung mga bayan ng Diyos ay naligtas. At napahamak yung mga hindi na mga Egyptians. Dahil wala sila nitong pananampalatayang ito. Hindi nila nakita. Hindi sila naging tiyak sa Diyos. So, kingdom vision works for God. Kapag meron tayong kingdom vision, gagawa tayo. Kasi ang kingdom vision ay pananampalataya. Diba? James 2 verse 26, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Dahil katulad ng katawan na walang espiritu ay patay, ganoon din ang pananampalatayang walang mga gawa, patay din. Kaya nga kapag may pananampalataya ka, meron kang kingdom vision, naglalakad ka dito sa pananampalataya, nabubuhay ka sa pananampalataya, gagawa ka. You will work for God. Susunod ka, hindi ka pwedeng hindi susunod. Kung nandito tayo sa pananampalataya na ito. Kaya lang mayroong dalawang uri ng pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos, sa kanyang salita at kalooban, at kaligtasan, at ang pananampalataya hindi sa Diyos. At yung isa ay susunod, yung isa ay hindi. Yung isa ay buhay, dadalhin kanya sa kaligtasan. Yung isa naman ay kamatayan, dadalhin kanya sa kapahamakan. Anong uri ng pananampalataya yung meron tayo? Kung ikukumpara natin yung pananampalataya na ito, tayo ba yung agresibo na sumunod? Tayo ba yung may courage na magpatuloy despite yung mga kalagayan, despite yung mga kahirapan? Hindi ko sinasabing sa lahat ng panahon, pero what if dumating sa ganoon? 'Di ba? O tayo yung patumpik-tumpik na pamamaraan ng pagsunod. Kingdom vision, loss. Pwede ba itong mawala? At anong mangyayari kapag mawala yung kingdom vision? Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people cast off restraint. They run wild. Wala silang layunin, wala silang pupuntahan. 'Di ba? Kung walang vision, kung wala silang nakikita, makikita natin 'yun sa mga games sa relay, 'di ba? Sa mga parlor games natin sa mga parties. Kapag pinipiringan natin yung mga mata tapos ipapahanap natin yung ilang mga bagay, 'di ba? Kung saan-saan sila pumupunta. 'Yun yung ibig sabihin nito. Kung walang paningin yung tao, wala siyang pupuntahan. Kahit meron siyang dapat puntahan, hindi niya mapupuntahan yun. But blessed is he who keeps the law. Pero yung mga nag-iingat ng kautusan, sila ay mga mapapalad. Bakit? May vision sila. Dahil yan yung limit ng vision natin. Faith
Pag naglalakad ka at sumusunod ka, susunod ka sa kautusan, sa kalooban ng Diyos. Hindi lang sa Old Testament para sa kaligtasan, kundi sa kalooban ng Diyos, lalo na sa New Testament. We all need a vision check. Tayong lahat ay nangangailangan magpatingin ng ating mga mata o ng ating mga paningin. At nangyayari yun sa physical, di ba, lalo na kapag tumatanda na, nangihina na yung mga paningin, hindi na siya kasing linaw nung dati. Yung iba talagang mayroon ng mga sakit yung mga mata nila, yung kanilang mga paningin, at yung iba bulag na talaga. Sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Suriin ninyo ang mga sarili ninyo kung nasa pananampalataya pa kayo. Dahil ang pananampalataya, ito yung ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita. At kinakailangan nating i-check yung mga sarili natin, nandun pa ba tayo sa paningin na yon? Test yourselves. Challenge yourselves. Put yourselves into tests ng faith natin. Hindi yung gustuin lang natin yung ating comfort. Gusto lang natin yung mabuti, masaya, maganda. Well, merong mga ganun sa ating kaligtasan. Pero i-test natin yung sarili natin. Paano kapag mawala yung mga ito? Paano kapag mawala yung mga comforts, yung ating mga kasayahan? Paano kapag mawala lahat yung mga bagay na pinagsasaya natin? Tayo pa rin ba magpapatuloy katulad ng dati? Test yourselves. Diba? Ilagay natin yung mga sarili natin, pahintulutan natin yung mga sarili natin, diba? Na magkaroon ng suffering at magkaroon ng pagsubok. Huwag natin silang ayawan. Kasi yun yung examination at yun yung test na dapat nating huwag palyahin, huwag pumalpak. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? At hindi nyo maalam, ito tungkol sa mga sarili ninyo na sumasa inyo si Kristo, si Hesus Kristo, unless indeed you fail to meet the test. O baka naman, baka pumalya kayo sa pagsubok. Nasa atin si Kristo. Yung tumalo, si David na tumalo kay Goliath, nasa kanya yung Diyos. Si Joshua na tumalo sa lahat ng mga kaaway nila upon entering the promised land, sumasa kanya yung Diyos. Nagawa ni Noah, nagawa ni Abraham, nagawa ni David, nagawa ng lahat ng mga heroes of faith na nakilala natin because God is with them. And Christ, God is with us, is in us. Diba? At yung faith natin, ay pwede lang siyang manalo ng manalo. Kahit na i-testing mo pa yan, mananalo lang siya ng mananalo. Examine yourself. Yung ating mga nakikita, yung ating mga pinapangarap, yung ating mga ginugusto, yung ultimate, ito yung sinasabi ko. Di ba? Na kaya nating ipagpalit lahat para lang dito sa mga ginugusto at pinapangarap na ito. Ito ba yung mga bagay ng Diyos, yung eternal, yung hindi nakikita, yung mga bagay na para sa kaligtasan? If not, magpi-fail tayo sa test na to. Pero Jesus Christ is in us para mas lalo tayong i-lead dito sa mga bagay na ito dahil yun yung mga bagay ng kaligtasan niya. We all need a vision check upang magkaroon tayo ng mabuting paglalakad at maayos na pagpapatuloy. Examine yourself. Test yourself. Jesus Christ is in you at yun yung ating pagtatagumpay. At yun yung dahilan kung bakit tayo ay magpapatuloy at tayo ay makakatapos. May mga tao na nabulag at sila inaakay ng kapwa nila. Pero huwag nating pahintulutan na tayo ay mabulag sa ating spiritual na paningin at umasa tayo sa